Sa magpagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, ating interview ng aking classmate na pastor noon. No? Classmate ko sa Bible School at kasama kami nag-mission doon. Nung pastor pa kami, missionary, nangaakay kami ng mga Katoliko, no? Para lumipat sa born again. So, Brother Benny, no? Ito ang pinakagwapo kong classmate sa Bible School. Kumusta ka na ngayon? Yun lang po, Brother Rosby. So, Brother Benny, gaano ba katotoo na ang Iglesia Katolika ang tunay na tatag ng Panginoong Hesukristo o bakit ka lumipat sa simbahang Katoliko? So, magandang katanungan mo, Brother Rosby, no? Bakit ako lumipat sa simbahang Katoliko? Unang-una, direct to the point na tanong at sagot. Nang una, Iglesia. Yung Iglesia, tunay na Iglesia. At ngayon, interview naman natin itong ang kambal niya. No? Si Buni Adoloy, born again pastor. Ito naman si Brother Buni. Ito si Bini. Ito si Buni. Okay. Ito magaling to magtagalog. Fluent talaga to kasi nag-aaral ito ng sa Luzon ng pagka-pastor. Kapatid, Brother Buni Adolfo, former Baptist pastor. Okay. Kapatid, gaano ba katotoo ang simbahang Katoliko na bakit ka lumipat at naglingkod sa simbahang Katoliko, kapatid? Una-una, totoo po talaga ang simbahang Katoliko. Mm. Kadalasan, nung ako po'y Baptist, ay tinitira namin, mga Katoliko lang talaga. Kasi iniisip namin, mga Katoliko bro, walang mga alam sa Biblia. Correct. Ito, napaka-antay-katoliko noon, pero katoliko na ngayon. Paraming-parami na ang mga pastors sa iba't ibang sikta. Itong kambal na pastors, isa sa born again, isa sa Baptist. At ang nag-interview ay si Bro Rosby Lejano. Siya din ay dating pastor ng born again. Bakit? Sa kabila na sila'y napaka-antay-katoliko, ngayon ay katoliko na. Samahan niyo ko. Kumusta? Sa magpagpalang araw sa Sandali. Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome po. Ating tunghayan ngayon ang conversion story. Paraming-parami na ngayon ang mga pastor sa iba't ibang sikta na yumakap sa simbahang Katoliko. Hindi basta-basta ito, mga pastor. Iniwanan yung kanilang sahod. Pagkatapos magmabinyag sa simbahang Katoliko, walang-wala talagang matanggap, di ba? Wala pa tayong proper na programa kaugnay sa mga pastors na magbalik o maging Katoliko. Pero, iniwanan nila ang kanilang kawan, Baptist at born again, para magpabinyag sa simbahang Katoliko. At ito'y tunghayan natin ang conversion story nitong magkapatid kambal na mga pastors. Isa sa Baptist, isa sa born again. Pero bago dyan, niyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo ngayon nagsubaybay, inaniya natin i-comment ninyo, mga kapatid, saan kayong lugar para alam natin kung saan napaabot ang ating videong ito, lalo na sa mga OFWs sa iba't ibang bahagi sa ating mundo, no, na nagsubaybay ngayon. At sama-sama nating i-welcome itong mga pastors na ito sa born again at Baptist, magkapatid. At sino man sa inyo na mag-request sa kanila para sa kanilang conversion story, welcome kayong mag-request sa kanila. Punta kayo kay Bro Rosby dahil isa din siyang pastor.
marami na, padami na sila. So sa pagkakataong ito, pakinggan natin ang nag-interview si Bro Rosby, dating pastor din, sa Kambal at ilang mga kasamang dating ibang religion. Sa magpagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, ating interview ng aking classmate na pastor noon. No? Classmate pala sila. Classmate ko sa Bible School at kasama kami nag-mission doon. Nung pastor pa kami, missionary, nangaakay kami ng mga Katoliko, no? Para lumipat sa born again. So, Brother Benny, no? Ito ang pinakagwapo kong classmate sa Bible School. Kumusta ka na ngayon? Yun lang po, Brother Rosby. So, Brother Benny, gaano ba katotoo na ang Iglesia Katolika ang tunay na tatag ng Panginoong Hesukristo? O bakit ka lumipat sa simbahang Katoliko? So, magandang katanungan mo, Brother Rosby, no? Bakit ako lumipat sa simbahang Katoliko? Unang-una, direct to the point na tanong at sagot. Nang una, iglesia. Yung iglesia, tunay na iglesia. Mateo 16:18, malinaw naman dyan na sinasabi ng ating Panginoon, "You are Peter, upon this rock, I will build my church." Hindi man sinasabi natin Panginoon na I will build my churches. Yes, tama po. So, grammatically speaking, ang ating unawain, only one church lang ang itinayo at tinatag ng ating Panginoong Kristo. Yes. Only one church. Hindi marami. Nga, ang marami ng mga simbahan ngayon, nasing labasan, almost Almost 50,000 50,000, no? ang reliyon ngayon sa mundo. Yes. All around the world. So, marami. So, ang tanong, sino ba ang Tunay. tunay na makapag-pray ba sa Mateo 16:18? Yes. Lahat ng mga reliyon ay, Aangkin yan. ang kinay nila yan na sitas, Ah, ang Mateo 16:18. Walang iba kundi ang Roman Catholic Church yes. with standard references. Mababasa natin yan sa mga standard references. Yes. World history. Ah, Hindi lang Philippine history. Yung Correct. ibang reliyon, Philippine history lang eh. oo. Dahil ang nagtatag sa kanilang reliyon is mga Pinoy, tao lang, yung iba, yung mga Amerikano. So, ang makapag-pray ba ang makapray ba at makaangkin ng Mateo 16:18 walang iba Simbahang ang Katoliko lang. simbahang Katoliko ang itinatag nating Panginoong Jesucristo. Mm. Yan ang tunay na iglesia. Anong masasabi mo, Brother Benny, na sinabi nila na tayo daw mga pastor na lumipat sa Katoliko, binayaran daw tayo ng 50,000. Sabi pa yan ng mga kasamahan nating mga pastor noon. Gaano katotoo ito? Hindi yan totoo dahil wala kaming natanggap na 50,000 kahit piso nga, wala. 50,000. Kusa kami lumipat sa simbahang Katoliko dahil yung sa katotohanan, sa Yes. full truth. Dahil yung atin noon is half truth lang eh. Half truth lang. Half truth lang. Yung iba yung nakasulat sa Biblia, hindi natin sinasabi at Bible alone lang tayo. Yes. So, yung utak natin, nakapokus lang sa Bible, hindi nakapokus sa mga references niya. Kung focus lang tayo sa Bible, o unawain natin, logically speaking, na sino ba gumawa sa Bible kung nakapokus tayo sa Bible lamang? Yes. Pero ang author yan, hindi yung Bible yan, muntas langit at nahulog at kinuha ng pastor at Pinangaral. pinangaral ng mga tao. Yes. Maraming proseso. Bakit So, hindi yan totoo, aligasyon na binayaran doon tayo, kaya napilitan tayong lumipat sa Katoliko. No? yan totoo, Brother Yan yung Rosby? pambabasa atin eh. Yan si Pastor Rosby, Pastor Bini, lumipat yan sa Katoliko dahil binayaran yan. 50,000. May narinig pa ako dyan, 50,000 na binayaran tayo. Ayan, kahit piso wala. Oh, Open-minded lang tayo. open-minded lang. No. Hindi tayo one-sided. Oh. Ito si Brother Minis, 2017 pa to na convert sa simbahang Katoliko. Yung gustong mga parokya dyan sa Sambonga del Norte, kung gusto nyong maimbitahan si Brother Benny, no, sa kanyang conversion story, invite nyo siya. Kasi nga po, andyan lang po siya nakatira sa Osmeña, Zamboanga del Norte. No? Diyan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, lahat ng nakikinig nito, so kung gusto nyong makarinig ng magandang conversion story, from born again pastor, missionary to Catholic defender, so imbitahan nyo to si Brother Benny Adolfo. Ang kanyang page, mga kapatid, is Benny Adolfo.
no? Yan po mga kapatid. Sana po, no, maintindihan nyo. Maganda talaga, no? Yung profile ko bro, yung katabi ko si Barisok. Tabi niya si Brother Sok Fernandez. Mentor niya si Brother Sok Fernandez, mga kapatid. Si Brother Bin ay isang pastor noon at ngayon ay mentor niya si Brother Sok Fernandez, no? At maganda to mga kapatid dahil marami siyang magaling na din ito sa doktrina, no? At matagal din to sa simbahang Katoliko. So, isang tanong na lang, Brother Bin, gaano ba katotoo, Brother Bin, noon sa nagpastor pa tayo is yung katawan ni Kristo ay sinasabi nating simbolo. Sa simbahang Katoliko, hindi yan simbolo eh. Gaano yan katotoo? Ano bang sinabi ng Biblia? Simbolo ang katawan ni Kristo o hindi simbolo? Unang-una, babasahin natin ang John chapter 6, verse 51 to 52. Malinaw namang sinabi natin ng Panginoon sa Kristo na I am a living bread who came down from heaven. Anyone who eats this bread will have Eternal life. Hindi naman sinasabi doon na This is the symbol. symbol. This is the symbol of My body. my body. So, klarong-klaro. So, literal yung sinasabi natin, Panginoon. Yes. Wala namang apostol ng aral na Simbolo. ito ay isang simbolo lamang. Tama ka po dyan, kapatid. Kainin ninyo, ito simbolo lamang. Ito, totoo ha, simbolo lang ito. Pag-alalan natin ng ating Panginoon sa Kristo, wala kang apostoles na makikita na nagsasabi na symbolic lamang o simbolo. Wala, interpretation lang yan sa mga pastor Correct. para gipain ang ating doktrina. Correct. Oh. Kaya dyan mga pastor, no, makinig kayo na. Nakaganda sa atin, kaya araw-araw tayo kumakain ng katawan ni Kristo dahil yan ang sinabi niya nga we'll have everlasting life. Everlasting life talaga. Yung buhay na walang hanggan ang pinapangako ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, ganyan ka-importante. Kaya sa atin, kung makasala tayo, di tayo pwede kakain yan dahil huli yan. Body ni Kristo yan. Kaya na magkukumpisal tayo at naghingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon para tanggapin tayo. Correct. So, yun mga kapatid. Salamat Brother Bonnie, no, dating pastor born again. No, classmate ko ito, pinakagwapong classmate. No, marami kami classmate, no. Yung iba nagpunta na sa Sabalista. Yung iba nagpastor sa Juanes, yung iba nagpastor sa Baptist. Pero kasi yung Bible school namin, hindi kami pinagbabawalan, kita magpastor kami sa ibang sekta mga kapatid, no? Sa mga kapatid, salamat pala, no, Brother Benny. Ulitin ko sa lahat ng taga Sambonga del Norte na nakikinig nito at sa ating mga mabubuting mga pari dyan sa Sambonga del Norte, Sambonga del Sur. So kung may big event kayo, pwede niyong i-invite ito si Brother Bini Adolfo. Ang pangalan niya sa Bini Adolfo. Kasama niya si Brother Sok Fernandez sa kanyang profile picture para marinig niyo naman yung conversion story niya, no? Pang-born again pastor missionary to Catholic dependent. Maganda po kanyang conversion story mga kapatid. At ngayon, interview naman natin itong kambal niya, no? Si Buni Adolfo, born again pastor. Ito naman si Brother Buni. Ito si Bini. Ito si Buni. Okay. Kambal sila. Ito magaling to magtagalog. Fluent talaga to kasi nag-aaral ito ng sa Luzon ng pagkapastor. Kapatid, Brother Boni Adolfo, former Baptist pastor. Kapatid, gaano ba katotoo ang simbahang Katoliko na bakit ka lumipat at naglingkod sa simbahang Katoliko, kapatid? Una-una, totoo po talagang simbahang Katoliko. Kadalasan, nung ako po'y Baptist, ay tinitira namin, mga Katoliko lang talaga kasi iniisip namin, mga Katoliko bro, walang mga alam sa Biblia. Correct. Pagbalik ko dito, wala namang issue na bayad o magkano yung ibinigay. Yes. Wala. Kahit tanungin niyo yung mga debaters dyan, walang offer. Pagbalik ko sa simbahan Katoliko, naunawaan ko, kasi open-minded kasi ako bro. Yes. Hindi ako yung close-minded. Kahit nga ito nagdebate na kami noon Debate ako nito Hindi ako titigilan nito. Tinatanong nila dati na, bakit ka bumalik simbahan Katoliko? Magkano bang offer? Ganon. Maraming mga issues. Kaya ka bumalik dyan kasi tanang biases, free lahat. O yun yung mga nabasa ko sa comment section. Ang dami kong natanggap na bash dati. Wala naman Sa totoo lang mga kapatid, kung mga protestante dati,
ang simbahan katoliko mahigpit. Yes. Ang daming bawal. Pero tayo na tao, mayroon naman tayong Diyos eh. Wala naman tayong nakikita na pare na nagtuturo ng Samaan. kasamaan o mga bisyo. Wala. Ayaw ng pare talaga na gumawa ng kasamaan ng mga tao. Pero, siyempre, ang si Satanas, ang sabi ng Biblia, be sober, be vigilant, because your adversary is the devil, who keep about seeking whom he devour. Sabi ng Biblia. Na sabi pa ng talata, tayo po ay hanggat nabubuhay pa, hindi tayo nakipagbaka sa laman sa dugo, kundi sa Espiritu. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, Yes. against the rulers of the darkness of this world, against Yes. the wickedness in high places. Sabi ng Biblia na beware, be aware. Beware. Mga kapatid, tayo bilang Katoliko, tayo po ay nagsiserve dito ng walang bayad. Tinanggap natin yung aral, siyempre yung magisterium, ng turo ng simbahan. Tatanggapin natin kasi tayo naman po ay under ng simbahan. Siyempre, under tayo ni Kristo, pero under din tayo ng simbahan. Correct. Kasi Kristo yung founder natin, Matthew Yes. 16:18. The word Peter, upon this rock, I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Sabi ng Correct. talata. Mga kapatid, ang simbahan katoliko, totoo po talaga from biblical standard, from biblical to reference. Yes. Talagang nakasulat po talaga na Yes. si Kristo po ang nagtatag ng iglesia na ito. Walang iba. Si Yes. Kristo ang founder, hindi tao. Ang tanong ko mga protestante, itong hamon ko, kung hindi si Kristo ang founder ng simbahan katoliko, Yes, yan. sino Ang nagtatag. ang nagtatag? Sinong tao yon? Hindi sila mapagbigay niyan. Kung may babalik ako sa Baptist Yes. bukas. Oh. Yun ang challenge ko mga kapatid. Yun mga kapatid ha, ito si Brother Bonnie, challenge na kayo. Kung hindi si Kristo ang nagtatag ng simbahan katoliko, sino? Anong pangalan niya? Yan. Kasi Sinong yung, tao na yun? kasi kontrahan yung mga sinasabi nila, Ignacio, si Constantine. mali yung Alexander the Great, mali kasi yung mga argumento ng mga kapatid. Bigyan nila ako ng references Standard ha. talaga. Standard ha, yung tanggap ng lahat. Yung standard reference talaga na hindi si Kristo ang founder sa simbahang katoliko na Yes. itong tao na ito. Kung mayroon iba, babalik kong Baptist bukas. Yun na yun. Yung challenge ni Brother Bonnie, dating pastor ng Independent Baptist Church, niya naging At hindi lang ako babalik, mag-aaral ulit ako ng Bible School. alam niyo yan mga kapatid, oh. Alam ko ilang taon yon. Tagal Ito yun. si Brother Bonnie, no, may mission ito bukas. Pupunta ito ng Southern Leyte. Magbibigay ng aral, turo ng doktrina ng simbahang katoliko sa Diocesan Youth Convention nila sa Diocese of Maasin, mga kapatid. Pupunta ito sa Hinunangan, Southern Leyte. So mga kapatid, sa gustong mag-invite, no, kang Brother Bonnie Adolfo, i-search nyo mga kapatid, Bonnie Adolfo. Pwede kayong makinig ng kanyang magandang conversion story ng mga aral at turo ng simbahang katoliko. Ito si Attorney G1. Ito yung mentor na pinagwapong mentor namin, no? Attorney G1 Paisunes from versus Veritatem Pro Veritatem, no? Alam yun, kapatid? So yan mga kapatid, ha? Amen. Dapat sa gusto mag-invite lang sa kanya, invite nyo mga kapatid para naman makarinig kayo ng mga aral at turo ng simbahang katoliko. Huwag nyo kalimutan. Ito din si Bini Adolfo. Yes. Invite nyo din to. Kasi Siya ang may-ari sa Believers. magaling din to eh. Matagal na tong apologist. Kasama ko to dati. Magaling to mga kapatid. Hindi kayo magsisisi pag kita nyo invite nyo, especially sa mga recollection, especially sa mga apologetics or orientation. Magaling to sila mga kapatid. Itong baka magtaka kayo makamukha sila. Ha? Ito yung impostor mga kapatid. Salamat sa lahat ng nakikinig ngayon mga kapatid, no, sa kakaunting conversion story. Ito naman si Brother Stalwart, ang pinakagwapong Grabe naman. Pangalawa ako kayo. Debater ng CCM. Pangalawa na magaling ako, itong Pastor nagtitrain ng aral at turo ng simbahang katoliko, Brother Stalwart. Kamusta naman, Brother Stalwart? Okay naman dito. Alaga kumusta- tayo. Kahit wala tayong sahod sa pagkatoliko natin, pero alaga tayo dito. Alaga tayo. Kino-confirm ko lang, Brother Stalwart, kasi nga may mga issue na tayo daw ang katoliko, binayaran daw tayo, para bumalik sa simbahang katoliko. Hindi totoo yan. Milyon daw. Magkano ba binayad nila Atty. G1 sa akin? Attorney G1, kasi Atty. G1, kayo ito, ito sa akin. Magkano binayad ninyo sa akin? Attorney G1, magkano nabayad Attorney G1? Wala kasi Kasi hanggang ito- ngayon ay mahirap pa rin kami. Kahit nga ito si Attorney G1, no, wala nga itong
Oh, hindi pa nga ito binayaran eh. Oh, yan, ito. We are moved by grace. Oh, No. yes. Wala pong sweldo kahit isang puting ang pare sa amin. Yes. We Correct. conducted Bible study in the remote and hinter areas in Inuob, Magsaysay, and Nakan area. Oh, Yet, the prayers and support, spiritual support ang aming kailangan. kailangan. Yes. At authority. Walang authority, Yes. wala nang financial. Oh, Kasi yung financial na yan ang nagpapasagabal sa aming misyon yes. na Correct. ipalaganap ang salita ng Diyos. Correct. Yes, salamat kay Atty. Jiwa, no? Ito si, Brother Stalwart. Ano yan? Magkano natanggap mo simbahan Katoliko, Brother Stalwart? Kasi ito yung sinasabi na. Nakatanggap ako Ano ba talaga? nung araw. Isang araw. Miyerkules, nakatanggap ako ng GCash 2.5 GCash. pamasahe. Yun Sa pala. bangko. Pamasahe lang. Pamasahe yun. Hindi ka binayaran. Hindi yun bayad. Hindi yun bayad. Hindi yung pamasahe lang. Hindi mo kami magkapunta dito, wala pamasahe. 2.5. Tapos may 2.5 pa, kukunin pa namin. Yan. Hindi bayad yan. Nagtaka nga ako, Pastor Rosbel. Tayo mga Katoliko, pag may debate tayo, ang daming tumutulong sa atin. Correct. Sa kanila. Ang daming nagpo-sponsor sa atin. Oh, Pero sila, yung mga kalaban natin, magpa-sponsor pa sa atin. correct. Tapos, sabi nila, may sweldo sila sa kanilang trabaho. Tapos, may sa simbahan nila, sinisildo. Sana yung mga mayayaman sa 70 Adventist, bakit hindi kayo tinutulungan? Correct. Kahit pagkuha ng referee, sino nagbayad ng referee? Ng moderator. Ayaw nila ng abogado. Gusto nila yung iba. Kuha tayo, hindi sila magbayad. Sana yung mga kasama ninyo, mga mayayaman, hindi nag-sponsor sa Diba, inyo? libre lahat sila. Lahat libre ay. Pamasahe Tanggap lang linis lang nila, sila. Tanggap linis. hindi, pamasahe lang nila, hindi na libre. Grabe naman talaga. President Maasin sana. May pamasahe sana yun at saka allowance. Ibibigay sa kanya. Baka sabihin ng bayad naman yun. Ay, hindi yun bayad. Tapos may condition pa. Saan ka makakita ng papatayuin ka lang, negative ka lang, ipapahayag mo yung aral mo, tapos may accommodation ka, may pamasahe ka. May hotel pa. Yung hotel. pa, may allowance. Yan libre. yung tunay na nasa Panginoon, anong tawag yan, mapagbigay. Grabe no, sponsor yun ng Sir Arns eh. Si Sir Arns, grabing tao yan. Grabe talaga si Sir Arns, si Tatay Dodong, grabe. Yung mga Katoliko. Mali kami sa pinag-akala namin noon na na mga Katoliko hindi madamo. So, salamat tayo sa mga Katoliko Salamat tayo. mga giver, no? Brother Stalwart. Tapos, ang nagtataka kami, ang daming mayaman sa mga Protestant. Bakit hindi tinutulungan nila yung mga mayaman? Tinutulungan lang naman manira. Pero hindi tinutulungan sa financial. Kasi ang Katoliko nagsusupport yan Dahil alam na sa mission niya ng Panginoon Pero ang totoo, hindi tayo binayaran. Yan yung Walang totoo. bayad yan. Grabe yung heart mo. Kasi nga, di ba, Brother Stalwart, malaki-laki ito malaki itong katawan, malaki itong binayad ito Kaya lumaki, Salamat kami lalong-lalo. sa CCTN kasi pinapasahian kami sa bangko. Kung wala pa masahe sa bangko, Tatay Dudong yan, Tatay Dudong. Ay, di kami makabalik. Makauwi doon. Tatay Dudong yan, pasalamat tayo Tatay Dudong, no? Tatay Dodong. Tapos yung mga kaibigan natin dyan, hanapin nyo yung network ni, pangalan sa network ni Tatay? CCTN. CCTN network, sa 27. internet. Pill product yan sa kanya. Pill product pala. Anong nasa pill product pala? Mga internet, cable, mga ganyan, wire. Doon kayo bili. Mga dito. Bili kayo doon, pill product pala. Dito din. Salamat. So mga kapatid, no, yun, pinapalinaw ni Brother Stalwart kaya hindi talaga totoo na binayaran kami. Huwag kayong gumawa-gawa ng invento. Kasi nga po mga kapatid, kami po ay voluntary po kami dito sa simbahang Katoliko upang maglingkod, no? Kung may magsusupport sa amin, no, kanila yung Wala bayad. Bakit kami bumalik sa Pero- Katoliko na pero- walang bayad? Kasi
alam namin na pag mamatay kami, yung kaluluwa namin, hindi man kami dito sa langit, mapunta sa purgatorio. Tapos yung kaluluwa namin sa purgatorio, pag mabayaran namin yung mga maliliit na kasalanan doon, makaakyat na kami sa langit. Correct. Kayo, mamatay kayo, sabi ninyo, walang purgatorio, langit, impyerno, ang makasalanan, hindi man malangit yan, hindi makaakyat sa langit, saan kayo punta? Mag-uot kayo sa impyerno. Mag-uot talaga. Mag-uot talaga sila doon. Oo. Ano ba yun? Magsiksikan. Magsiksikan. So, salamat, Brother Stalwart, no? So, sila ay mga galing sa iba't ibang sikta, no? Mga ngaral sa iba't ibang sikta. Si Bro Stalwart sa Seventh-day Adventist, yung kambal ay sa born again at sa Baptist. No? So, I am Catholic, I am alive, I am the